Tatlong centenary sa Soc Surgeon Region, nabigyan ng 100,000 pesos ng DSWD-12. Kalibungan Basketball Tournament sa lalawigan ng Cotabato, nagtapos na. At Linggo ng Kabataan sa lungsod ng Tacoro, nagtapos na. Honorable Dua-Dua, naging emosyonal. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soc Surgeon Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na mga pangunahing balita sa Soc Surgeon Headliners ngayong Setyembre 2, taong 2023. Tatlong centenary sa Soc Surgeon Region, nabigyan ng 100,000 piso ng DSWD-12. Narito ang ulat. Sumailalim sa masinsinang review at nakapasa sa validation ng tatlong mga centenarians sa rehiyong 12 na nabigyan ng DSWD ng tig 100,000 piso. Tiniyak ito ni DSWD-12 Focal Person for Senior Citizens, Lavinia Saraw. Kabilang sa mga awardees sina Apolonia Valdez ng Barangay San Jose, Lungsod ng Coronadal at Antonio Manipo ng Bayan ng Polomolok sa lalawigan ng South Cotabato. Nabigyan din ng centenarian gift si Hainal Ansa ng Bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon kay Saraw, ang mga awardee ay tumanggap din ng Certificate of Commendation mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pamimigay ng cash incentive ay sinaksihan din ng Social Welfare Officers, Senior Citizen Association Representatives at Office of the Senior Citizens Head. Ito ay bilang pagtalima na rin sa Centenarians Act of 2016. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soc Surgeon Headliners. Kalibungan Basketball Tournament sa lalawigan ng Cotabato, nagtapos na. Narito ang ulat. Nagpakita ng angas sa loob ng basketball court ang Visera Prime Group o VPG mula sa bayan ng Mlang, lalawigan ng Cotabato sa pagsungkit ng kampyonato sa Kalibungan Festival Basketball Open Category Tournament kahapon. Unang araw ng Setyembre kasalukuyang taon. Araw ng Biyernes na ginanap sa Provincial Capital Compound Gymnasium, Amas, lungsod ng Kidapawan. Naging dikdikan ng labanan ng dalawang koponan sa loob ng tatlong quarter hanggang sa nagpasiklab ang VPG ng kanilang offensive power para malaman ang Land Transportation Office o LTO Kabakan sa huling quarter ng 12 puntos. Nagtapos ang laban sa score na 91-74. Sa Inter-LGU na kategorya naman, dikdikan din ang laban ng magkaribal na koponan na LGU Carmen at LGU Antipas. Ngunit sa bandang huli, nagtagumpay ang LGU Carmen sa score na 70-68. Pinayuko naman ng Midsaya Ballers ang Kidapawan team sa kategoryang above 40 Inter-Municipality Basketball Tournament sa score na 78-59. Sinalubong naman ng mga hiyawan at palakpakan ng bawat shot ng bawat koponan na sinaksihan ng daan-daang basketball fanatics.
hindi pinalagpas ni Cotabato Governor Emilio Lalatalino Mendoza kasama sina Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman at Board Member Jonathan M. Tabara ang exciting na mga laro at kanya-kanyang palakpakan at hiyawan ng mga manunood sa mga sinusuportahang team. Samantala, nagbigay naman ng kasiyahan sa manunood si Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Director Loreto B. Cabaya Jr. Kung sino man ang makashoot sa 3 points area ay makakatanggap ng 1,000 piso bawat isa. Nakuha naman ni Miss Bien Cañada mula sa Kinabawan Doctors Hospital Incorporated o KDHI ang premyong 5,000 piso na kanyang napanalunan bilang sports muse. Nakisaya din sa naturang aktibidad bilang suporta sa LGU Antipas ang ama ng bayan na si Mayor Chris Kadungor. Narito ang resulta ng Kalibungan Basketball Tournament. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, Linggo ng Kabataan sa lungsod ng Tacoro, nagtapos na. Honorable Duwa-Duwa, naging emosyonal. Masaya at naging madamdamin ang pagtatapos ng Linggo ng Kabataan ng Sangguniang Kabataan nitong unang araw ng Setyembre kasalukuyang taon na nagtapos sa gabi ng parangal. Matatandaan na nag-umpisa ang pagdiriwang noong ika-15 ng Agosto kasalukuyang taon sa pagkakaroon ng counterpart ng mga young officials ang mga elected at sabay na orientation sa mga ito. Noong ika-29 ng Agosto kasalukuyang taon, ginanap ang opening salvo sa pamamagitan ng street dancing na ito ay napanalunan ng Cluster 3 na binubuo ng Barangay Dinidesma, Barangay Grino, Barangay San Rafael at Barangay San Antonio na ang kanilang presentasyon ay ati-atihan mula sa lalawigan ng Aklan at mass dance na Battle of the Festivals na napanalunan naman ito ng Cluster 5 na binubuo ng Barangay Baras, Barangay Lancheta, Barangay New Pasig at Barangay Rahamuda para naman sa kanilang presentasyon na tinagyang Festival ng Iloilo. Noong ika-30 ng Agosto kasalukuyang taon, isang youth congress at patimpalak na tinawag na Kinaadnan na napanalunan naman ito ni na Cheryl Lane S. Nieto, Patricia May N. Gurob at Belriza Faith C. Lozada na ang kanilang tinalakay ay Hulag Tacoro, Plastic Livelihood Bricks for Sustainable Development. Noong ika-30 ng Agosto kasalukuyang taon, kawayanihan o bamboo planting sa Barangay Upper Katungal at Barangay Baras sa umaga. Nagkaroon naman ng tagisan ng tanino at debate na isang patimpalak ng pagdedebate. At sa pagtatapos nitong unang araw ng Setyembre ay nagkaroon ng patimpalak sa extemporaneous speaking, impromptu speech at quiz bowl. Sa gabi ng parangal, hinakot ng Barangay New Pasig Sangguniang Kabataan ng mga parangal na nakuha nila ng Most Outstanding Budget Monitoring Office, Most Outstanding SK Treasurer, Best in Developmental Planning, Best in Financial Administration, Leadership and Innovationist at Governance Exemplar for Meaningful Service. Sa pagtatapos ng aktibidad, naging emosyonal si Sangguniang Kabataan Federation President Maria Cristina Duwa-Duwa sa kanyang talumpati na makailang beses ito naiyak dahil ito na ang kanyang huling aktibidad sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Hindi kinalimutan na pasalamatan ni Duwa-Duwa ang mga naging alkalde sa kanyang termino mula kay Vice Mayor Lina O. Montilla, dating Mayor Angelo Roncal Montilla, dating Mayor Lino O. Montilla at maging sa kasalukuyang alkalde na si Mayor Joseph George L. Lechoncito, MD, DPA. Nagpasalamat din siya kay Binibining Victoria Dalido at maging kay Ginoong Elmer Pelongco. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxergen Headliners.
Atin ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxer Gen Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.